Sa totoo lang, ang tagumpay ni Isko Moreno, ang pag-ahon niya sa sarili niya, sa hirap at pagiging mayor ng premier na syudad ng Pilipinas, mayor ng Manila, ay isang tagumpay na kakaiba at kahanga-hanga. Dahil halos imposible ang nilampasan niyang hirap na dinaanan. Kaya siguro, nung naging mayor siya, una niyang binigyan ng solusyon ang hirap na dinaanan niya dito sa Maynila. Binigyan ng dekalidad na pabahay, mga condominiums, ang maraming walang bahay dito sa lungsod ng Maynila. Sarangan ng public education, nagtayo ng mga 10-story air-conditioned public school buildings. World-class na ospital para sa mahirap at mga mayaman. At hanap buhay sa lahat na may tiyaga. Para yung mga Isko Moreno ngayon sa Manila, yung mga lumalaki sa hirap, hindi na imposible, kundi posible ang pag-angat sa buhay at magtagumpay. Naniniwala ako na ginawa ni Isko Moreno dito sa Manila, kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Kasi ginawa niya na dito sa Manila. May pruweba na. Kaming mga Bisaya, may kasabihan, dili sulti ang pabuhaton, buhat mo'y pasultigon. Hindi salita ang Kakarapin at mga lituntuning tutok din ayon na rin sa tagubilin ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya minabuti natin dito in our modest way of starting today our 90-day journey together. Salamat sa Diyos, binigyan tayo ng magandang weather. Sa ating mga bisita, ayan, pauwi na po yung mga tao. Hindi kwento, hindi bola, solusyon ay pruweba na. Sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw ng ating igulong. Posible. total, nagbaka sakali na kayo ng 39 years eh. Ano ba naman magbaka sakali kayo sa akin ng 6 years? Para sa anak ko! Tama. Para sa apo mo! Gusto ko yung sumigaw na yun. Para sa anak ko. Sabi niya. Para sa kinabukasan! Totoo po yun. Dahil kahapon, yung mga nagtamasa ng pabahay sa Tondo, marami doon, konti na lang ang birthday. Yes. Okay. At ako, masaya naging bahagi ng kanilang ngiti sa gitna ng pandemyang ito
kung saan pipikit ang mga mata nila, magpapantay ang mga paa nila, papanatag silang lilisan sa mundong ibabaw na merong masisilong ng disente ang kanilang anak. Mga kababayan, maaring mas magaling sila sa akin. Hindi yun totoo! Hindi totoo! Mas magaling ka! Mas magaling ka! Mas magaling ka! Mas kaya mo, Yorme! Pero Sobrang humble ka lang. I get things done. Yes! Yorme! 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 I listen to specialists. Yes. I listen to good people with good intention. I listen sa mga tao sertipikadong magagaling sa kanilang mga field of undertaking. But after talking to them, we always come up with a solution. We always find ways of doing it. It may not be perfect. Hindi mag-perfecto. Pero sigurado ko sa inyo, isinishare ko sa inyo sa paggogobyerno yung isang paniwala ko na the principle of temperature. Anything above zero is positive. Doing something ating damdamin. So for whatever purpose it may serve, whether naging mabuti o hindi naging mabuti, hindi ako ang humusga niyan. Kayo na ang humusga niyan. But I'm just stating facts. 21 years ng mga Marcos. Then, doon naman tayo sa kabilang banda. Yung nagtatagisang pamilya. Sumalangit nawa, pagdasal natin ang kaluluwa ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. 6 na taon. At 6 na taon din, sumalangit nawa, kaluluwa ng ating dating Pangulong Noynoy Aquino. 12 years. At yung kanilang nakapamunuan ngayon na grupo, na siya rin namang maganda rin ang intensyon. Maaaring maganda rin ang kanilang intensyon. Lahat po ng kandidato, katulad ng nabanggit kanina, lahat po ng kandidato, maganda ang intensyon. Pero pag sinumatotal mo, mga kababayan, sa panahon ng mga pula, 21 years. Sa panahon ng mga dilaw at pink, wala po tayo. Gusto ko ano lang po tayo. Ano lang, hawak kayo. Straightforward, ano lang tayo. Realization lang tayo. 18 taon nila in total. 21 years plus 18 years. How many years? 39 years. Tama ho ba? Tama ho ba? Taas ang kamay ng 39 years old dito. Mukhang maraming sinungaling. Kami madalas naman ako po ay 19. 19 yan. Pero ako po, ginagalang ko po si Calyodi, ginagalang ko po si Senator Pampilo Lacson, ginagalang ko po ang ating Vice President Leni Robredo, ginagalang ko po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at si Senator, ginagalang ko rin si Senator Manny Pacquiao. Lahat naman yan, magaganda ang intention. Pero matanong ko kayo ulit,
Sino din na dito ang 40 years old? Kami, Yorme! Yorme! 40! Parang puro kamot ang inabot niyo. So tama pala ako. Marami sa inyo dito na nanonood ng live o bahagi ng programang ito at marami ring mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa mundo bilang OFW, bilang immigrant. Na naranasan natin sa buhay natin 39 na taon. Nabigyan naman natin sila ng pagkakataon. Tama naman ano? Tama! Tama ho ba? Tama! Taas niyo po ang kamay ng mga bumoto kay dating umamin na po kayo. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Tama, mali? Taas ang kamay ng bumoto kay dating sumalangit ang kaluluwa, Ferdinand Marcos. Taas ang kamay. O baka nahiya? Ayun, may pailan nila. So, ibig sabihin, yung mga namumuhay ngayon, binigyan nyo sila ng pagkakataon. Taas naman ang kamay ng bumoto kay dating Corazon Aquino. Kasi ano, Rami-rami rin. Bumoto kay sumalangit ang kaluluwa, dating Pangulong Noynoy Aquino. Rami rin. At sa ating minamahal na Vice President Leni Robredo. Kami rin! Diba? Madami-dami din. So, ibig sabihin, binigyan natin sila ng pagkakataon. Yes! Sobrang Tama ba? Tama? Tama! Iba naman! Iba naman! Ang tanong kong iiwan sa inyo, after 39 years, na ngayon, sa kasalukuyan, sila po ay dalawa sa aking maraming katunggali. Tama ho ba? Tama! Kahit ano pa ang kulay nun, ganun pa rin ho yun. Huwag na ho tayong, huwag na natin bulahin ang ating mga tanong. Kamusta po kayo? Mahirap pa rin, dukha! Gutom pa rin! Pagtrakwal pa rin kami! Huwag po kayo magsisinungaling ha. Kasi ayaw ko maghari sa inyo ay galit. Ayaw ko maghari sa inyo ay inis. Ayaw ko maghari sa inyo ay paghihiganti. Dahil lahat ng bagay na yan, walang mabuting idudulot. Ulitin ko ang tanong ko. Kamusta naman kayo? After 39 years. Ang taas ng tax! Ang laki ng Kamusta tax! kaya yung nakikinig nating mga kababayan sa Mindanao sa kanilang radyo o nanonood sa telebisyon o sa kanilang Facebook? Kamusta kaya yung ng pinakamalaking field hospital sa Pilipinas na may 344 bed capacity sa loob lamang ng 52 araw sa Luneta. Si Isko lamang. Sino ang nag-imbak ng pinakamaraming gamot sa COVID-19 tulad ng Remdesivir at Molnupiravir at libre ibinimigay ito taga saan ka man? Si Isko lamang. Sinong unang nagpatayo ng pinakamaraming libreng COVID testing labs? Si Isko lamang. Sinong nagpatayo ng bago at modernong City Medical Center? Si Isko lamang. Sino ang nagsaayos ng pinakamaraming LGU Hospital upang handaan mga itong mag-aruga ng mga COVID-19 patients? Si Isko lamang. Sino? Ayan mga kaisko. Ayan, tapos na po ang proclamation rally. Ayan, tingnan nyo naman oh. Napakaraming tao. Ayan, dinudumog po, dinahulugan ng karayom.
Ayan, napakaraming tao po mga kakaskunyan. Ayan. Napakainit po ang pagtanggap kay Yorme dito sa kartel ng Katipunan sa Maynila. Ayan. Yung iba nagpipicture taking na lang, umalis na po si Yorme. Ayan. Ayan, tapos na po tayo, man. Maraming salamat po sa pagpili po ninyo sa Pagsanto Pinakamulan. Ayan, tapos na po mga kaisko. Ayan. Tapos na po ang aking proclamation rally na naganap dito sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Ayan, kung makikita po natin, daming tao. Ayan, yung iba nagpipicture taking po. Ayan, ayan. Tapos may mga rin tayong mga interview ng ating mga reporter. Ayan, ayan. Ayan sa ating mga manonood, pasubscribe na lang po sa aking Kucho Batang Amog. Ayan. Ayan, nakikita nyo, nandyan po si Yorme. Ayan, nagkakaroon po sila ng picture taking. Ayan, kasama po yung mga senador at saka yung mga taga-suporta niya na si Congressman Luma Godadato at saka yung mga iba-ibang mga lokal, mga leader na lokal na nag-participate sa proclamation rally. Ayan, hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Ka-screens! Ayan. Tapos na po ang ginanap na proclamation rally ng Team Isko at Doc Leong. Ayan, nakita po natin kanina, napakaraming tao. Bumahulugan ng karayom. Yung ibang mga kababayan po natin ay halos maiyak nung nagtatalumpati po si Mayor Isko. Nakakaiyak po, nakakaiyak. Dahil yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga sinasabi ay mga totoo po na nangyari. Mga totoo mangyari at mangyayari pa. Napakaganda po, napakaganda yung sinabi niya. Ayan. Kaya mga kaisko niyan dyan, pasubscribe po ako ng aking channel, Batang Amog. Ayan, para mas marami pa kayong mapanood ng aking vlog. Ayan. Isko solid supporter po tayo. Ayan, Isko Doc Leong supporter po tayo, ha. Ayan, pasupport na po natin channel para maibot natin sa ating mga kababayan ang mensahe ni Yorme sa pamamagitan ng ating pagbablog. Napakabuti pong tao si Yorme. Wag na natin sayangin pa yung pagkakataon ngayon 2022 na iba pa yung ating may boto. Dahil ito na, nandito na po, napakabait po ni Yorme, napakabait, napakasinsero at matulungin at maawain. Lahat ng sinasabi niya ay totoo at nangyari. May prueba. Bagamat posible, pero posible daw posible ang kanyang mga pangako niya. Ayan mga ka-screeners, nakita ko po si Boss Nino Barsaga, ang kilalang DDS vlogger, solid DDS to. Ayan, kanina nagpa-picture kami, so ngayon nakita ko na naman yan dito sa exit. Ayan, palabas na po kami. Ayan, palabas na po ako at nakita ko po si Sir Nino. Ayan, yung naka-stripe na orange. Ayan, si Sir Nino Barsaga.